Sawang-asawa na ako, Marisol. Para lang siyang aninong nakabuntot sa akin sa loob ng 10 taon. Kung hindi lang dahil sa mga disenyo niya, matagal ko na siyang pinalaya sa bahay na ito. She's barren, useless, at wala siyang ibang alam, kundi ang magpakamartir sa harap ni Mama. Ang boses na iyon, ang boses ni Rafael na dati ay tila musika sa pandinig ni Althea, ay naging tila matalas na patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng isang relos na siya mismo ang nagdisenyo. Isang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa kabilang dako ng silid, narinig niya ang malanding tawa ni Marisol, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan. But you have to admit, babe, magaling siyang maglinis ng kalat mo. Pero don't worry, once na makuha na natin ang Tri-Team Kubian na koleksyon, we don't need her anymore. At saka, I'm carrying your air now. Hindi na siya makakahabol sa akin. Dahan-dahang napasandal si Althea sa malamig na pader ng hallway. Sa ibaba, sa kanilang malaking dining table, ay nakahain ang mga paboritong pagkain ni Rafael. Niluto niya ang lahat ng iyon ng mag-isa, kahit pa kumakalam ang kanyang sikmura at masakit ang kanyang mga kasukasuan dahil sa pagod. Maaga siyang gumising, nagtunggo sa palengke at tiniis ang init ng kalan upang masigurong perpekto ang gabi ng kanilang anibersaryo. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sining, at ang kanyang dangal para sa pamilyang ito. Tiniis niya ang bawat panglalait ni Doña Imelda, ang bawat gabing hindi umuuwi si Rafael dahil naniniwala siya sa pangako ng pag-ibig. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ngayon ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit pinigilan na ito. Hindi dito. Hindi na yon. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Nagpapaatras sa anumang tinig na nais kumawala. Ang kanyang mga daliri ay naging kasing lamig ng yelo at ang kahon ng relos sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Bumitaw ang pilak na sandok mula sa kanyang nanginginig na mga daliri na nasa kabilang kamay. Lumatag ito sa malamig na marmol na sahig ng walang pasabi, na lumikha ng isang tunog na bumasag sa katahimikan ng bahay. Ngunit sa loob ng puso ni Althea, ang mas malakas na ingay ay ang pagkabasag ng kanyang tiwala, isang pagkawasak na walang anumang glue o sining ang makakaayos pa. Ang mga gamit sa paligid niya, ang mga mamahaling vase, ang mga painting na siya ang pumili, ang bawat detalye ng mansyong ito na pinaghirapan niyang gawing tahanan ay biglang naging banyaga sa kanyang paningin. Tila ba ang bawat pader ay nagsimulang gumuho? Inililibing siya sa ilalim ng mga kasinungalingan ng lalaking pinag-alaya niya ng kanyang buong mundo. Tumingin siya sa kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng walang hanggan, ngunit ngayon ay tila isang tanikala na lamang na sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para tapusin ang mga disenyo ni Rafael, ang bawat pagkakataong isinantabi niya ang kanyang sariling pangarap para sa Luzon Gems, lahat maiyon ay nauwi sa isang malupit na biro. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Tanong niya sa kanyang sarili sa gitna ng nagngangalit na katahimikan ng kanyang isip. Ito ba ang dulo ng isang dekadang paglilingkod sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi pala naging totoo? Nanatili siyang nakatayo doon, isang figurang gawa sa pait at pira-pirasong alaala, habang sa loob ng silid ay nagpapatuloy ang halahakan ng 2 taong nagtaksil sa kanya. Ang dilim sa labas ng mansyon na sinasabayan ng unti-unting pagbuhos ng ulan ay tila nakikiramay sa lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi pa man nakakabawi si Althea sa bigat ng kanyang narinig, bumukas ang pinto ng opisina
At lumantad ang mukha ni Rafael, kasunod si Marisol na walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mga mata. Sa halip na pagsisisi, isang malamig na titig ang ibinigay sa kanya ng asawa. Ngunit hindi doon natatapos ang kalbaryo ni Althea. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng baston na tumatama sa sahig. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Dumating si Doña Imelda, ang kanyang biyenan na may suot na tila banal na mukha, ngunit may pusong gawa sa bato. Hindi man lamang nito tinignan ang umiiyak na si Althea. Sa halip, lumapit ito kay Marisol at hinawakan ang kamay ng kabit. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay magkakaroon na ng buhay ang bahay na ito. Wika ng matanda bago ibinalaling ang kanyang naniningkit na mga mata kay Althea. Ano pang hinihintay mo, Althea? Narinig mo naman ang katotohanan. Isang dekada kaming nagtiis sa isang babaeng hindi man lang kayang magbigay ng anak. Isang sumpa ka sa pamilyang Luzon. Wala kang silbi at wala kang karapatang manatili pa rito. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga latay ng latigo na nag-iiwan ng sugat sa kaluluwa ni Althea. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa sarili niyang luha. Walang pakundangan na hinila ni Rafael si Althea patungo sa kanilang silid, ngunit hindi upang pang-usapan ang kanilang problema, kundi upang tapusin ang lahat. Kumuha siya ng malalaking itim na plastic bag, ang uri ng plastic na ginagamit para sa mga basura. Doon, isa-isang isinilid ni Rafael ang mga damit ni Althea, ang kanyang mga libro, at maging ang mga lumang sketchbook na naglalaman ng kanyang mga pangarap. Ang bawat pagkalutong ng plastic ay tila tunog ng pagkapunit ng kanyang buhay. Rafael, maawa ka. Nasaan ang 10 taon nating pagsasama? Ang tanging naibulalas ni Althea habang nakasandal sa pinto, pinapanood ang lalaking minahal niya na ituring siyang isang dumi na kailangang ilabas sa bahay. Ngunit ang tanging sagot ni Rafael ay ang marahas na paghila sa kanya pababa ng hagdan, bit-bit ang mga plastic bag na naglalaman ng kanyang buong pagkatao. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na tila nais nitong hugasan ang lahat ng dumi ng mundong ito. Sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon, marahas siyang itinulak ni Rafael. Bumagsak si Althea sa basang semento. Ang kanyang asul na bestida na inihanda niya para sa kanilang anibersaryo ay agad na nabahira ng putik at dumi. Huwag ka nang babalik dito, Althea. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Mula ngayon, ang Luzon Gems ay hindi na nangangailangan ng isang aninong katulad mo. Sigaw ni Rafael bago nito marahas na isara ang mabigat na pintuang bakal. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang hudyat na ang mundo na kinalakhan niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naglaho. Naiwang mag-isa si Althea sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang kanyang maliit na pitaka sa loob ng isa sa mga basang plastic bag. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang makahanap ng matutuluyan kahit isang gabi lang gamit ang kanyang mga credit cards. Sa ilalim ng malabong liwanag ng poste ng ilaw, kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag ng sasakyan. Ngunit isang abiso ang lumitaw sa screen na tila isang huling saksak sa kanyang likuran. Ang kanyang bank account ay sarado na. At ang lahat ng kanyang cards ay kinansela ni Rafael ilang minuto lamang ang nakakalipas. Wala siyang kahit isang sentimo. Wala siyang kahit anong pag-ari, kundi ang mga basang damit na nasa loob ng basurahan. Tumayo siya sa gitna ng kalsada habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya. Sa kabila ng kanyang panghihina, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan.
Saan siya pupunta sa gitna ng mundong tinalikuran na siya? Mrs. Luzon, ang mga tableta na dinala nyo para sa pagsusuri, hindi ito vitamins para sa fertility. Ang mga ito ay hormone blockers, isang uri ng kontraseptibo na pumipigil sa pagkakataon mong mabuntis sa loob ng mahabang panahon. Ang boses ng doktor sa maliit at pampublikong klinika ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Althea. Nakaupo siya sa isang kupas na silyang plastik. Ang kanyang mga damit ay tuyo na, ngunit gusot-gusot at may bakas pa ng putik mula sa kalsada. Hawak niya ang isang maliit at puting bote ng gamot na nakuha niya mula sa kanyang bulsa. Ang boteng gabi-gabing iniabot sa kanya ni Rafael nang may kasamang matamis na ngiti at isang basong tubig sa loob ng 10 taon. Sinabi niya sa akin, "Kailangan ko ito para lumakas ang aking matres." Bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa loob ng maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bote, na tila ba ito ay isang nakamamatay na alak na dahan-dahang pumatay sa kanyang mga pangarap. Sinabi niya na gusto rin niyang magkaroon kami ng anak. Nararamdaman ni Althea ang isang matinding hapdi na gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang bawat gabing nanalangin siya, ang bawat luhang ibinuhos niya, dahil sa tingin niya ay may mali sa kanyang katawan. At ang bawat panglalait ni Doña Imelda na siya ay isang tuyot na sanga. Lahat ng iyon ay isang planadong pagtataksil. Ninakawan siya ni Rafael ng pagkakataong maging ina. Pinanood siya ng lalaking ito na magdusa sa loob ng isang dekada, habang ito mismo ang may hawak ng susi sa kanyang kalungkutan. Ang hangin sa loob ng klinika ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang tunog ng mga bentilador na umiikot sa kisame ay tila isang nakakarinding paalala ng bawat segundong nasayang sa piling ng isang demonyong nagsuot ng mukha ng isang anghel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Isang galit na kasing lamig ng yelo, ngunit kasing bagsik ng apoy. Lumabas si Althea sa klinika na tila isang taong naglalakad sa panaginip. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Naupo siya sa isang sementadong bench sa gilid ng kalsada, malayo sa karangyaan ng Makati na dati niyang ginagalawan. Kinuha niya ang kanyang luma at basang telpono na kanina pa namamatay-matay. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, binuksan niya ang isang nakatagong folder sa kanyang email. Isang mundo na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang mensahe ang bumungan sa kanya, isang mensaheng nagmula sa Singapore na may petsang kanina lamang madaling araw. Madam CEO, ang lahat ng dokumento para sa pagsakop sa Luzon Gems ay nakahanda na. Ang Starglow Global ay naghihintay na lamang ng inyong huling pirma upang simulan ang pag-atake sa kanilang stocks. Kailan niyo gustong magpakita? Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras na pagluha, ang mga labi ni Althea ay kumurba sa isang mapait na ngiti. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay naging matatag habang tinitignan ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Hindi na siya ang Althea na nagsilbing anino ni Rafael. Hindi na siya ang babaeng hahayaan na lang natapakan ng pamilya Luzon. Akala niyo ba ay wala na akong pupuntahan? Bulong niya sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang bagong layunin. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat sa akin? Hindi niyo alam na ang bawat disenyong ninakaw niyo ay may katumbas na utang na hindi niyo kayang bayaran. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang internasyonal na numero na hindi nakarehistro. Huminga siya ng malalim. Pinawi ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi at sinagot ang tawag sa isang boses na hindi nakakikitaan ng kahinaan. Isang boses na puno ng otoridad
at determinasyon. Ito si Althea Celestia. Uwi ka niya sa kabilang linya. Ihanda niyo ang lahat. Ang pagbagsak ng mga Luzon ay magsisimula na ngayon. Sana ay narito ka, tatay. Sana ay hindi mo ako nakikitang ganito. Wasak, duguan ang puso, at walang matuluyan. Ang bulong na ito ni Althea ay tila tinangay ng malakas na simoy ng hangin sa itaas ng matatayog na talampas ng Batanes. Malayo sa mausok at mapanlinlang na kalsada ng Maynila, natagpuan niya ang kanyang sarili sa dulo ng bansa kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo sa isang walang hanggang yakap. Ang mga burol ay kulay luntian at ang mga bahay na gawa sa bato ay tila mga bantay na hindi natitinag ng anumang bagyo, isang kabaligtaran ng kanyang buhay na gumuho sa isang iglap lamang. Dito, sa isang maliit na homestay na pagmamay-ari ng isang mabait na matandang babae, sinubukan ni Althea na tipunin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling hiyas lamang ang hinahawakan, ngayon ay dahan-dahang natututong dumaan sa magaspang na hibla ng mga lokal na tila at mga batong dagat. Ngunit sa likod ng bawat payapang sandali, ang boses ni Rafael at ang pangungutya ni Doña Imelda ay tila mga multong bumubulong pa rin sa kanyang pandinig. Isang hapon, habang nakaupo si Althea sa isang malaking bato at pinagmamasdan ang paghampas ng mga dambuhalang alon sa pampang, isang anino ang tumabi sa kanya. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang tao na hindi nagtatangkang gambalain ang kanyang katahimikan. Masyadong malakas ang hangin dito para sa isang taong tila malalim ang iniisip. Wika ng isang baritono at kalmadong boses. You might get a cold if you stay here too long, miss. Lumingon si Althea at nakita ang isang lalaking may simpleng suot, isang puting t-shirt at maong, ngunit may mga matang tila nakakabasa ng lihim ng isang kaluluwa. Ito si Mateo, ang lalaking ilang araw na rin niyang nakikita sa homestay, ngunit hindi na kailanman binate. May bitbit itong 2 tasa ng mainit na salabat. Ang usok nito ay sumasabay sa ihip ng hangin. Salamat, maikling sagot ni Althea habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng inumin ay dahan-dahang gumapang sa kanyang naninigas na mga daliri. I like the sound of the waves. It drowns out the noise in my head. Naupo si Mateo sa damuhan, ilang di pa ang layo mula sa kanya. Iginagalang ang distansyang kailangan ng isang sugatang puso. Alam mo, ang dagat dito sa Batanes, parang buhay lang yan. Minsan galit, minsan kalmado. Pero kahit anong mangyari, laging sumisikat ang araw kinabukasan. You look like someone who's waiting for a sunrise that's long overdue. Hindi sumagot si Althea. Ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Hindi mula sa inumin, kundi mula sa katotohanang may isang taong nakakita sa kanyang paghihirap ng walang panghuhusga. Sa loob ng 10 taon sa piling ng mga Luzon, lagi siyang hinuhusgahan sa bawat kilos at salita. Pero ang estrangerong ito, na tila isang simpleng manlalakbay o abogado sa bakasyon, ay nagbigay sa kanya ng puwang upang huminga. Tumayo si Mateo at inayos ang kanyang suot na jacket. Ngunit bago siya umalis, may isang maliit na bagay siyang ginawa na nagpahinto sa tibok ng puso ni Althea. Napansin ni Mateo na may nakalaylay na hibla ng sinulid sa lumang shawl ni Althea. Sa halip na baliwalain, dahan-dahan niya itong pinutol gamit ang kanyang mga daliri nang hindi hinahawakan ang balat ni Althea. Isang kilos na puno ng pag-iingat at respeto. I'm Mateo, by the way. If you need someone to talk to, or if you need legal advice, I'm just around. Kahit na mukha akong tambay dito, I know a thing or two about justice. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya naglakad pabalik sa homestay. Naiwang mag-isa si Althea, hawak ang mainit na tasa, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Sa unang pagkakataon,
Ang dilim na dumarating ay hindi na tila nakakatakot. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Nang hating gabing yon, habang ang buong isla ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo na paghampas ng dagat, isang marahas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng pintuan ni Althea. Hindi ito ang mahinahon na katok ng may-ari ng homestay. Ito ay isang katok na puno ng pagmamadali at tila may dalang masamang balita. Mabilis na bumahon si Althea, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sino ang kakatok sa kanya sa ganitong oras sa isang liblib na lugar? Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, ang lamig ng hangin ay pumasok sa silid. Ngunit mas nagpalamig sa kanyang dugo ang taong nakatayo sa harap niya. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa Batanes at may hawak na isang dokumentong may tatak ng pamilya Luzon. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng kamao sa kahoy ng pinto ay tila mga dagok na gumigising sa mga takot na pilit ibinabaon ni Althea. Nang buksan niya ang pinto, hindi si Rafael ang bumungad sa kanya, kundi isang lalaking naka-Amerikana na may dalang folder na may selyo ng Luzon Gems, isang demand letter. Inaakusahan siya ng pamilya Luzon ng pagnanakaw ng mga dokumento at mga disenyo bago siya lumisan. Wala akong ninakaw sa kanila. Nahinig ang boses ni Althea habang binabasa ang bawat salitang tila lason sa papel. Lahat ng naroon, ako ang gumawa. Ako ang nagbigay buhay sa kumpanyang iyon. Bago pa man makasagot ang lalaki, isang kamay ang pumatong sa balikat ni Althea. Si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Althea at ng kalupitan ng mga Luzon. Ibibigay namin ang aming sagot sa korte, hindi sa pintuang ito. Wika ni Mateo sa isang boses na puno ng awtoridad. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga awtoridad para sa harassment. Nang makaalis ang lalaki, naiwang nangiinig si Althea. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng ilang piraso ng uling mula sa lumang kalan at naupo sa sahig ng kanyang silid. Walang mamahaling lapis, walang digital tablet. Tanging ang magaspang na papel na nakita niya sa bodega at ang itim na uling ang kanyang sandata. Sa bawat guhit ng uling sa papel, tila inilalabas ni Althea ang lahat ng pait, galit at pag-ibig na binalewala. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting nababalutan ng itim na dumi, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang bawat kurba ng disenyo ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuo. Nakalimutan niya ang oras. Nakalimutan niya ang gutom. Ang tanging mahalaga ay ang may labas ang mga hiyas na matagal nang nakakulong sa kanyang isipan. Kinaumagahan, natagpuan siya ni Mateo na nakatulog sa sahig, yakap ang kanyang mga drawing. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, dala ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nakita ni Mateo ang mga daliri ni Althea. May mga paltos at sugat mula sa madiing paghawak sa uling at papel. Maingat na kinuha ni Mateo ang kamay ni Althea sa isang napakatahimik at banayad na kilos. Dahan-dahan niyang nilinis ang bawat daliri ng babae. Ang bawat dampi ng bimpo ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kristal sa mundo? Hindi nagising si Althea. Ngunit ang kanyang mukha na kanina ay nakakunot sa pagtulog, ay unti-unting naging payapa sa ilalim ng pag-aalaga ni Mateo. Ito ang isang sanbali na hindi kailangan ng salita. Sapat na ang init ng pagmamalasakit upang sabihing hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nayanig ng buksan ni Althea ang lumang telebisyon sa sala paggising niya. Isang live broadcast mula sa Maynila ang bumungad sa kanya. Naroon si Rafael, suot ang kanyang pinakamahal na suit, nakatayo sa harap ng mga mamamahayad.
Sa likod niya ay isang malaking poster ng kanilang bagong koleksyon, The Legacy Collection by Rafael Luzon. Nalaglag ang basong hawak ni Althea. Ang tubig ay kumalat sa sahig nang walang ingay. Ang mga disenyong ipinagmamalaki ni Rafael sa telebisyon ay ang mga disenyong ninakaw nito mula sa kanyang mga lihim na sketchbook. Ang kanyang pawis, dugo at 10 taon ng paghihirap ay ibinibida ngayon ng lalaking nagtapon sa kanya sa ulan. At ang pinaka-highlight ng koleksyong ito, wika ni Rafael habang nakangiti sa kamera, ay ang aking obra maestra, ang Tri-Team ng Bien. Iniaalay ko ito sa bagong liwanag ng aking buhay, si Marisol. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang Tri-Team ng Bien ay hindi lamang isang alahas. Ito ang huling alaala ng kanyang ama, ang disenyo na binuo niya sa loob ng isang dekada. Ang marinig na iniaalay ito ni Rafael sa babaeng sumira sa kanyang pamilya ay tila isang huling saksak na direktang tumama sa kanyang puso. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay naglalayab na ngayon sa determinasyon. Mateo, tawag niya. Ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Kailangan nating bumalik sa Maynila. Hindi ko hahayaang nakawin nila ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Ang pagbabalik ni Althea sa Maynila ay hindi naging isang pang-urong, kundi isang maingat na paghahanda para sa isang tahimik na digmaan. Walang nakakaalam, lalo na ang pamilyang nagtapon sa kanya sa lansangan, na ang babaeng itinuring nilang walang silbi ay ang mismong nagmamay-ari ng isa sa pinakamataas at pinaka-eksklusibong penthouse sa gitna ng Bonifacio Global City. Pagpasok nila sa loob ng malawak na silid na pinalilibutan ng makapal na salamin, pansamantalang natigilan si Mateo. Sanay ang abogado sa mga mayayamang kliyente, ngunit ang antas ng kapangyarihan at yaman na nakatago sa pangalan ni Althea ay isang bagay na hindi niya inasahan mula sa babaeng nakilala niya sa isang simpleng homestay sa Batanes. Ang buong lugar ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit may bahid ng matinding kalungkutan. Walang mga litrato ng pamilya, walang mga personal na alaala, puro lamang mga abstract na painting at makabagong teknolohiya. Nadlakad si Althea patungo sa isang mahabang itim na mesa at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata, na dati ay lagi nakayuko bilang paggalang kay Doña Imelda, ngayon ay matalas at nakatutok sa mga numero at graph na nag-uumpisang lumitaw sa screen. Wala na ang mahinang asawa ni Rafael. Ang nakaupo ngayon sa silyang iyon ay ang mismong utak at puso ng Starglow Global. Nag-ilaw ang malaking monitor sa dingding, nagpapakita ng mukha ng 3 dayuhang executive mula sa Singapore branch ng kanyang kumpanya. Yumuko ng bahagya ang lalaking nasa gitna bilang pagpupugay. Madam CEO, we are glad to see you back. Wika ni Mr. Chen, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay sa negosyo. Gaya ng iniutos ninyo, masusi namin binabantayan ang galaw ng Luzon Gems. Rafael Luzon is hemorrhaging money. Kumukuha siya ng malalaking pautang mula sa iba't ibang bangko upang pundohan ang marangyang pamumuhay ni Marisol at para simulan ang mass production ng mga ninakaw ninyong disenyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang pamilyang pilit na inilulubog siya sa utang na loob dahil lamang sa pag-ahon sa kanya sa hirap ay siya pa lang unti-unting nalulunod sa sarili nilang kasakiman. Bilhin ninyo ang lahat ng utang nila. Matatag na utos ni Althea. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Lahat ng promissory notes, lahat ng isinanglang ari-arian, bilhin ninyo gamit ang ating mga dummy corporations. Siguruhin ninyong hawak natin ang kanilang mga leeg nang hindi nila nalalaman kung sino ang may hawak ng tali. Yes, madam, pero may isa pang balita. Patuloy ni Mr. Chen habang may ipinapadalang manipis na dokumento sa email ni Althea. Dahil sa patuloy nilang pagkalugi, naghahanap na yun si Rafael ng isang malaking kumpanya na sasalba sa kanila. He is desperately begging for a merger. At ang kumpanyang pilit niyang nilalapitan para mag-invest ay ang Starglow Global.
Napahinto si Althea. Ang lalaking nandidiri sa kanya at nagtapon sa kanya na parang basura ay ngayon nakaluhod at nagmamakaawa sa pintuan. Ng kumpanyang siya mismo ang nagtayo. Lumapit si Mateo mula sa likuran, maingat na inilapag ang isang mainit na kape sa mesa ni Althea. Hindi sinasadyang nagkadampi ang kanilang mga balat, isang magaan at panandaliang paghawak na naghatid ng kakaibang init sa nanlalamig na sistema ni Althea. Tumingala siya kay Mateo at nakita niya sa mga mata ng lalaki ang buong suporta, tahimik na sinasabing nasa likod lamang niya ito, anuman ang mangyari. Ibinalik ni Althea ang tingin sa monitor. Ang kanyang desisyon ay kasing tigas ng pinakamahal na diamante. Gusto nilang makipag-merger? Wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo, ngunit nagtataglay ng nakakapasong paninindigan. Sige, ibigay natin ang gusto nila. Papasukin natin sila sa ating kaharian. Bigyan niyo sila ng peking pag-asa. Pero sa huli, pagdating ng takdang oras, ako ang magiging nag-iisang may-ari ng bawat pako sa opisina nila. Sa loob ng malapalasyong tanggapan ng Luzon Gems, ang hangin ay tila laging amoy, mamahaling pabango at kape. Ngunit sa ilalim ng karangyaan ay may namumuong bulok na pundasyon. Nakaupo si Rafael sa kanyang leather na silya, ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa kanyang sentido. Sa kanyang harapan ay nakakalat ang mga billing statements mula sa iba't ibang credit card at mga demand letter mula sa mga bangko, mga dokumentong pilit niyang itinatago kay Doña Imelda. Bumukas ang pinto at pumasok si Marisol, suot ang isang bagong limitadong edisyon na damit na nagkakahalaga ng higit sa kinikita ng kumpanya sa isang buwan. Sa kanyang braso ay nakasabit ang 3 paper bags mula sa pinakamamahaling butik sa Makati. Ang kanyang tiyan ay hindi pa masyadong halata, ngunit ang kanyang pag-uugali ay tila reyna na nagmamay-ari ng buong palasyo. Babe, you won't believe how much they loved my dress at the country club today. Masiglang wika ni Marisol habang inilalapag ang mga pinamili sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento ni Rafael. Dapat na bumili pa ako ng isang set ng alahas para bumagay. Pero naisip ko, bakit pa ako bibili kung asawa ko na ang pinakamagaling na jeweler sa bansa? Pinilit ni Rafael na ngumiti. Kahit na pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang kurbata. Of course, sweetheart. Pero kailangan muna natin bawasan ang paggastos ngayon. Ang production ng Tri-Team ng Bien ay kumakain ng malaking pondo at hindi pa natin nakukuha ang inaasahang return of investment. Umirap si Marisol. Ang kanyang ngiti ay agad na napalitan ng inis. Rafael, I am carrying your heir. Ang tagapagmana ng pamilya Luzon. Ayaw mo bang makita ng buong high society na inaalagaan mo ng maayos ang asawa mo? O baka naman gusto mong isipin nila na mas mabuting asawa pa yung baog mong ex? Ang pagbanggit sa pangalan ni Althea ay tila isang mansa na ayaw nang makita ni Rafael. Bago pa man siya makasagot, pumasok ang kanyang sekretarya nang inginig ang mga kamay habang may iniaabot na isang formal na imbitasyon na may selyo ng ginintuang bituin. Sir, tumawag po ang kinatawan ng Star Globe Global. Wika ng sekretarya, ang boses ay halos pabulong. Pumayag na po silang makipag-meeting para sa proposed merger. Ang representative nila ay nasa labas na po ng opisina ninyo ngayon. Para kay Rafael, ang balitang ito ay tila isang buhos ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw sa disyerto. Agad niyang inayos ang kanyang suit, pinalabas si Marisol na padabog na naglakad at pinapasok ang bisita. Inaasahan niya ang isang dayuhang executive, ngunit ang pumasok ay isang lalaking may kalmadong presensya, suot ang isang perpektong sastre na Amerikana at may mga matang, tila nakikita ang kaluluwa ng taong kausap niya. Ito si Mateo, hindi bilang isang simpleng lalaki mula sa Batanes, kundi bilang Chief Legal Counsel ng Starglow Global. Mr. Luzon, ako si Mateo Valderrama. Wika nito. Ang boses ay propesyonal,
ngunit may malamig na talim. Narito ako sa ngalan ng aming CEO upang talakayin ang mga kondisyon ng inyong hiling na merger. Pilit na itinago ni Rafael ang kanyang kaba sa likod ng isang mapagmataas na ngiti. Inilahad niya ang lahat ng pekeng numero at pangako ng tagumpay ng Luzon Gems, lalo na ang nalalapit na paglulunsad ng tri-team ng Bien. Nakikinig lamang si Mateo, hindi kumukurap, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Alam ng abogado na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay kasinungalingan, ngunit hinayaan niyang ibaon ng lalaki ang sarili nito sa sarili nitong hukay. Kahanga-hanga ang inyong mga plano, Mr. Luzon, wika ni Mateo pagkatapos ng halos isang oras. Inilabas niya ang isang makapal na kontrata na naglalaman ng mga tuntunin na tila isang huling hantungan kaysa sa isang pagsasanib. Ang aming CEO ay handang sagipin ang inyong kumpanya, ngunit ang unang kondisyon ay ang buong paglipat ng pamamahala sa ilalim ng Starglow. Pangalawa, lahat ng inyong utang ay isa sa ilalim sa aming pangalan at bilang collateral, ang inyong mga personal na ari-arian kasama na ang inyong mansyon ay magiging garantiya kapag hindi ninyo naabot ang kwota sa unang 6 na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ito ay hindi isang merger. Ito ay isang pagsakop. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, na walang ibang bangko ang gustong magpautang at may isang maluhong babaeng kailangang buhayin, wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang kayabangan ay hindi makakain ng kanyang pamilya. Papayag ako, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila pilit na inilalabas. Basta't ang Starglow ang mag-sponsor sa Manila Diamond Gala sa susunod na buwan, kung saan ko opisyal na ilalabas ang koleksyon. Deal! Tumayo si Mateo at inayos ang kanyang gamit. Makikita niyo ang aming CEO sa mismong gabi ng gala. Doon niyo formal na pipirmahan ang huling dokumento. Nang makalabas si Mateo ng opisina, dumiretso ito sa isang itim na sasakyan na nakaparada ilang kanto ang layo mula sa gusali ng Luzon Gems. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Alfia sa likod ng tinted na bintana. Tahimik na pinapanood ang gusaling minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan. Napasok na natin ang pinto, Alfia. Wika ni Mateo pagkapasok sa sasakyan. Hiningin na tayo ang mag-sponsor ng gala. Siya na mismo ang nag-ayos ng sarili niyang entablado para sa kanyang pagbagsak. Tumingin si Alfia sa gusali. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Gusto niyang lumiwanag sa harap ng buong Maynila? Ibigay natin sa kanya ang pinakamalaking ilaw. Pero sa gabing yon, hindi siya ang magiging bituin. Siya ang magiging abo na sasabog sa hangin. Sa hindi kalayuan, naglalakad palabas ng gusali si Rafael. Muntik nang magtama ang kanilang mga paningin nang lumingon si Rafael sa direksyon ng itim na sasakyan. Huminto ang paghinga ni Alfia ng bahagya. Ngunit ang madilim na salamin ay nagkubli sa kanyang presensya. Hindi alam ng haring nag-aakalang nasa tuktok pa siya, na ang reynang kanyang inapi ay nakamasid lamang, hinihintay ang tamang oras upang bawiin ang kanyang korona. Ang malamig na haplos ng hatinggabing aso na sutla sa balat ni Alfia ay tila isang mahigpit na yakap ng kanyang bagong simula. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kuwadro sa loob ng kanyang penthouse. Sa refleksyong iyon, hinanap niya ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng nakasuot ng lumang apron na laging may amoy ng sibuyas at bawang, ang babaeng itinaboy sa gitna ng bagyo na walang bitbit, kundi ang mga basurang plastic bag. Wala na ang babaeng yon. Ang nakatitig na yon sa kanya ay isang estranjera na nagtataglay ng nakakapapasong kapangyarihan at hindi matitinag na danggal. Ang kanyang buhok ay nakaayo sa isang eleganteng puyod na nagpapalitaw sa kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha ay inilawan ng isang pampaganda na nagtatago sa bawat peklat ng kanyang mga luha.
Ngunit ang pinakamahalagang detalye ng kanyang anyo ay ang nakapatong sa kanyang dibdib. Isang malaking diamante na kasing bughaw ng kailaliman ng dagat, nakapulupot sa isang komplikadong disenyo ng puting ginto. Ito ang tunay na tri-team ng Bien. Ang hawak ni Rafael na buong pagmamalaki nitong ilulunsad mamayang gabi ay isang mapusyaw na kopya lamang, isang walang kaluluwang imitasyon na ipinagawa nito sa mga murang pagawaan upang makatipid. Hawak ni Alfia ang orihinal, ang nag-iisang obra na ginugulan niya ng mga gabing walang tulog. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran. Pumasok si Mateo sa silid, formal na nakasuot ng isang itim na tuksido na lalong nagpatikas sa kanyang tindig. Pagdapo ng mga mata ng lalaki kay Alfia, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Bahagyang naawang ang mga labi ni Mateo, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Sanay siyang makita si Alfia sa mga simpleng damit sa Batanes o sa mga seryosong suit sa opisina. Ngunit sa gabing ito, siya ay isang tunay na diyosa ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa halip na magbitiw ng mabubulaklak na salita, tumigil siya sa likuran ni Alfia at tinitigan ang refleksyon nilang dalawa sa salamin. Umangat ang kamay ni Mateo at maingat na inayos ang isang hibla ng buhok ni Alfia na nakawala mula sa pagkakaipit. Ang init ng mga daliri ng lalaki na dumampi sa likod ng kanyang tainga ay nagpadala ng isang banayad na kuryente sa kanyang buong katawan, isang paalala na sa likod ng kanyang baluti may isang taong laging nakahandang protektahan ang kanyang malambot na puso. Ang buong Maynila ay luluhod sa gabing ito. Mahinang wika ni Mateo, ang kanyang baritonong boses ay tila isang panatag na himig. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo? Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa paningin ni Mateo sa salamin. Hindi ko na kailangang bawiin, Mateo. Dahil sa unang pagkakataon, alam kong wala silang naagaw na anumang tunay na mahalaga. Kinuha nila ang aking mga disenyo, ngunit naiwan sa akin ang aking talento. Kinuha nila ang aking asawa, ngunit nailigtas ko ang aking sarili. Inilahad ni Mateo ang kanyang braso at nang walang pag-aalinlangan, ipinulupot ni Althea ang kanyang kamay rito. Sila ay handa na para sa digmaan. Sa kabilang dako ng syudad, ang mansyon ng mga Luzon ay tila isang pugad ng mga nagkakagulong insekto. Ang mga tagapaglingkod ay abala sa pagdadala ng mga mamahaling damit at alahas. Nakatayo si Marisol sa gitna ng sala. Suot ang isang kumikinang na pulang gown na nagtatampok sa kanyang maliit pang umbok sa tiyan, habang pinipilit ipasok ng katulong ang mga brilyante sa kanyang tainga. Babe, bakit ba ang tagal ng sasakyan? Baka maunahan tayo ng mga reporters sa red carpet. Naiinis na reklamo ni Marisol. At mama, ayos na ba ang pwesto ng mga photographer natin? Gusto kong makita ng buong lipunan kung gaano kaganda ang magiging ina ng tagapagmana ng mga Luzon. Nakaupo si Doña Imelda sa kanyang silya, umiinom ng tsaa habang inaayos ang kanyang pamaypay. Huwag kang mag-alala, iha. Ang gabing ito ay nakaukit na sa kasaysayan. Papatunayan ng anak kong si Rafael na hindi niya kailangan ng isang walang silbing asawa para umangat. Ngayong gabi, ang Luzon Gems ang magiging pinakamakapangyarihang imperyo at tayong tatlo ang uupo sa trono. Si Rafael ay pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Alam niyang ang kinabukasan ng kanyang buong angkan ay nakasalalay sa pirma ng misteryosong CEO ng Starglow Global. Kung hindi pipirma ang CEO mamayang gabi, tuluyan ng babagsak ang kumpanya at maaagaw ng bangko ang mismong mansyong tinatapakan nila. Mula sa pintuan, pumasok ang pinakamatandang mayordoma ng pamilya, may hawak na isang maliit na pilak na tray. Sa ibabaw nito ay may isang makapal at itim na sobre. Nakasara gamit ang isang ginintuang wax seal na hugis bituin. Ang opisyal na sagisag ng Starglow Global.
Mabilis na inagaw ni Rafael ang sobre at pinunit ang selyo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa ang nakasulat sa makapal na card. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang matagumpay na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Darating siya. Wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na tuwa. Ang CEO ng Starglow Global ay opisyal nang nagkumpirma ng kanyang pagdalo. Handa na siyang pirmahan ang merger sa harap ng lahat ng bisita. Naghiyawan sa tuwa sina Marisol at Doña Imelda, nagyakapan sa pag-aakalang ang kanilang kinabukasan ay tuluyan ng nasiguro. Hindi nila alam na ang sobreng iyon na kanilang tinititigan ng may labis na pag-asa ay hindi isang tiket patungo sa kaligtasan. Ito ay ang paanyaya sa kanilang sariling pagbitay na personal na ihahatid ng Reynang minsan nilang itinapon sa dilim. Ang Manila Diamond Gala ay hindi lamang isang simpleng pantitipon. Ito ay ang entablado kung saan ang kapangyarihan at kayamanan ng mga pinakatanyag na pamilya sa Pilipinas ay inilalantad at sinusukat. Ang malaking ballroom ng pinakamagarang hotel sa syudad ay naliliwanagan ng libu-libong maliliit na kristal mula sa mga higanteng chandelier na nakabitin sa kisame. Ang tunog ng mga baso ng champagne na nagkikiskisan, ang mahihinang tawa ng mga matataas na opisyal at negosyante, at ang banayad na musika ng isang live orchestra ay lumikha ng isang ilusyon ng perpektong mundo. Sa gitna ng atensyon ay nakatayo si Rafael, suot ang kanyang pinakamamahaling taksido. Sa kanyang tabi ay nakakapit si Marisol, balot sa isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon habang buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang umbok sa tiyan. Hindi kalayuan ay nakaupo si Doña Imelda sa isang inukit na silya na tila trono, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, walang humpay sa pagmamayabang tungkol sa nalalapit na kasunduan ng Luzon Gems at ng Starglow Global. Tingnan niyo ang anak ko, mga amiga, wika ni Doña Imelda habang tinuturo si Rafael gamit ang kanyang pamaypay. Sa wakas, natanggal na rin ang malas sa buhay niya. At ngayon, si Marisol pa ang magbibigay sa akin ng apo. Ang Starglow Global mismo ang lumapit sa amin para makipag-partner. Sa kabilang banda ng gulwagan, isang pares ng pinto ang dahan-dahang bumukas. Walang nakakapansin sa pagpasok ng isang babaeng nakasuot ng hating-gabing asul na gown. Ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng isang eleganteng maskara na pinalamutian ng maliliit na diamante. Ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang sa sahig. Walang bahid ng pagmamadali o pag-aalinlangan. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Mateo. Ang kanyang baritonong boses at tindig ay sapat na upang magbigay daan ang mga bisitang nadaraanan nila. Ito si Althea. Ang dating aninong itinapon sa ulan, ngayon ay naglalakad sa gitna ng mga taong minsan ay tumingin sa kanya nang may pangungutya. Ang kanyang mga mata na nakahubli sa likod ng maskara ay malamig at kalkulado habang pinagmamasdan ang pamilya Luzon na nagpapakasaya sa itaas ng entablado. Umakyat si Rafael sa plataporma, kumawak sa mikropono at gumiti sa harap ng mga kumikislap na kamera ng mga mamamahayag. Ito ang sandali na matagal na niyang pinapangarap. Ang ipakilala ang sarili bilang ang nag-iisang henyo sa likod ng Luzon Gems. Mga kaibigan, mga kagalang-galang na bisita. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang sining, kundi ang hinaharap sa loob ng isang dekada, itinaguyod ko ang Luzon Gems gamit ang aking pawis at dugo. At ngayon, inihahandog ko sa inyo ang tuktok ng aking karera, ang tri-team ng Bien. Hinala niya ang isang itim na tilang pelus na nakatakip sa isang glass display sa gitna ng entablado. Bumulaga sa mga bisita ang isang kumikinang na asul na bato na nakapulupot sa puting ginto. Pumalakpak ang mga tao
mangha sa ganda ng disenyo. Ngunit sa mata ng isang tunay na alahas, ang batong yon ay walang buhay. Isang mahusay na imitasyon, ngunit kulang sa lalim at apoy ng orihinal. Iniaalay ko ang obrang ito sa aking magiging asawa at ina ng aking tagapagmana si Marisol. Patuloy ni Rafael habang inaakay ang babae paakyat ng entablado para sa isang mainit na halik sa harap ng publiko. At bago magtapos ang gabing ito, opisyal kong pipirmahan ang pagsasanib ng Luzon Gems at Starglow Global. Hinihintay na lamang natin ang pagdating ng kanilang CEO. Mula sa dilim, malapit sa entrance, humakbang pasulong si Mateo. Tumaas ang kanyang kamay, isang senyas na nakuha ang atensyon ng ilang malalapit na bisita. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat, tila isang alon na dahan-dahang lumalamon sa ingay ng musika. Mr. Luzon, wika ni Mateo. Ang kanyang tinig ay sapat na lakas upang marinig ng mga nasa unang hanay ng mga upuan. Ang CEO ng Starglow Global ay narito na. Huminto sa paghinga ang buong bulwagan. Ang mga kamera ay mabilis na lumingon sa direksyon ni Mateo. Maging si Rafael at Marisol ay napatigil sa entablado. Ang kanilang mga ngiti ay tila napako sa kanilang mga labi. Tumayo rin si Doña Imelda. Ang kanyang pamaypay ay natigil sa ere. Dahan-dahang humakbang si Alfea patungo sa liwanag ng entablado. Ang kanyang asul na gown ay sumasabay sa kanyang galaw. Tila ba nagdadala siya ng sariling karagatan sa loob ng silid? Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin, nag-uudyok sa lahat na pigilin ang kanilang mga hininga. Habang naglalakad siya papalapit sa entablado, umangat ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang maskara na nagkukubli sa kanyang mukha. Nang tuluyang bumagsak ang maskara, ang bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga mata ni Rafael ay nanlaki na tila nakakita ng multo. Binitawan ni Marisol ang braso ng lalaki. Nanginghinig ang mga tuhod habang nakatitig sa babaeng akala nila ay patay na sa kalye. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Ngumiti si Althea, isang malamig at nakakapasong ngiti habang nakatitig ng diretso sa mata ng kanyang asawa. Napakagandang talumpati, Rafael. Wika niya. Ang kanyang tinig ay tila kristal na bumasag sa katahimikan ng buong silid. Ngunit bago mo ibenta ang kumpanya ko, sigurado ka bang sayo ang mga disenyong yan? Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot na sumakal sa paghinga ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pinaghalong takot at matinding pagkabigla habang nakatitig sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Althea, ang babaeng itinapon niya sa ulan at inalisan ng dangal, ay nakatayo ngayon bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. Baliw ka na ba, Althea? Wika ni Rafael. Pilit na pinatataas ang kanyang boses upang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Lumingon siya sa mga gwardiya ng hotel na nakatayo malapit sa pintuan. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas ninyo ang babaeng ito. Isa siyang magnanakaw na pilit sumisira sa pinakamahalagang gabi ng pamilya ko. Ngunit walang sinuman sa mga gwardiya ang gumalaw. Sa halip, kalmadong lumapit si Mateo sa gilid ni Althea at naglabas ng isang maliit na remote control. Pinindot niya ito at ang malaking LED screen sa likuran ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng Luzon Gems ay biglang nagpalit ng imahe. Bumulaga sa buong alta sosyedad ang mga orihinal na kopya ng mga disenyo, kabilang ang Tri-Team ng Bien na may petsa mula pa noong nakaraang mga taon. Sa ibaba ng bawat pahina ay nakapirma ang pangalang Althea Celestia bilang opisyal na nagmamay-ari at founder ng Starglow Global. Mga kagalang-galang na panauhin. Umalingaw-ngaw ang barito ng boses ni Mateo, matatag at walang inuurungan. Ang mga disenyong inaangkin ni Rafael Luzon na yung gabi ay pag-aari ng Starglow Global.
At ang kumpanyang pilit niyang inuutangan upang isalba ang kanyang nalulunod na negosyo at pundohan ang luho ng kanyang ginang ay buong-buong pagmamay-ari ng kanyang dating asawa. Nagsimula ang malalakas na bulungan sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang mga kislap ng kamera ay tila mga kidlat na sunod-sunod na tumatama kay Rafael. Binitawan ni Marisol ang braso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumutla habang dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng mga Luzon ay unti-unting nadudurog sa harap ng lahat. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay at nahinto ang mga bulungan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bughaw na diamante na nakasabit sa kanyang leeg, ang tunay na tri-team ng Bien. Ang kislap nito sa ilalim ng mga chandelier ay sapat na upang patunayan na ang hawak ni Rafael sa entablado ay isang walang buhay na piraso lamang ng salamin. Ang pera at kumpanya ay madaling bawiin, Rafael. Wika ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy hindi sa galit, kundi sa isang malamig na katarungan. Ngunit narito ako ngayon para bawiin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng diamante sa buong mundo. Ang aking karapatan bilang isang babae. Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang malaking tintuan sa likuran ng bulwagan. Pumasok ang 4 na unipormadong pulis kasama ang isang investigador na pamilyar kay Mateo. Ang mga panauhin ay kusang gumawa ng daan para sa mga otoridad na dumiretso sa paanan ng entablado. Napaatras si Rafael, tila isang hayop na corner. Ano ito? Wala akong ginagawang masama. Negosyo lang ito. Inilabas ni Mateo ang isang pormal na dokumento mula sa kanyang bulsa. Rafael Luzon, ito ay warrant of arrest laban sa iyo para sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Inireklamo ka para sa matinding psychological at physical abuse, partikular na ang palihim na pagpapainom ng hormone blockers sa iyong asawa sa loob ng 10 taon. Pinagnakawan mo siya ng karapatang maging ina habang pinapaniwala mo ang buong mundo at ang iyong sariling pamilya na siya ang may depekto. Huminghap ang buong bulwagan. Ang mga kaibigan ni Doña Imelda, na kanina ay nakikipagtawanan sa kanya, ay sabay-sabay na lumayo, nandidiri sa lihim na kabuktutan ng lalaking pinupuri nila kanina lamang. Sa sandaling ito, ang puso ni Althea ay nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Tinitigan niya si Rafael, na ngayon ay nanginginig at umiiyak habang pinoposas ng mga pulis. Naisip ni Althea noong una na ang lalaking ito ay isang higante na hindi niya matitibag. Ngayon niya napagtanto na hindi pala ito higante. Siya lamang ang nakaluhod sa buong panahon ng kanilang pagsasama. At ngayon na siya ay nakatayo, nakita niya kung gaano kaliit at kaduwag ang lalaking ito. Dinala ng mga pulis si Rafael palabas ng bulwagan, iniiwan ang entablado na bakante at madilim. Naiwang nakatayo si Marisol sa isang gilid, pinagtatawanan at hinuhusgahan ng mga taong kanina ay pumupuri sa kanyang damit. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Mula sa kanyang upuan, dahan-dahang tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga alahas na kanina ay sumisimbolo ng kanyang kayabangan ay tila naging mga tanikala ng kalungkutan. Pinasa niya ang bigat ng katotohanan na bukas ng umaga, wala na silang mansyon, wala na silang negosyo, at ang kanyang anak ay nasa likod ng rehas. Sa harap ng daan-daang bisita, naglakad ang matanda papalapit kay Althea. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Pagdating niya sa harapan ng babaeng tinawag niyang basahan at sumpa, gumuho ang kanyang mga tuhod. Lumapat ang kanyang tuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Althea, nanginginig na humikbi si Doña Imelda. Pilit na inaabot ang laylayan ng asul na gown ni Althea. Patawarin mo kami. Althea, maawa ka. Alam mo namang parang tunay na anak na ang turing ko sa'yo. Ang mga araw matapos ang Manila Diamond Gala ay tila isang mabilis na pagguho ng isang buhangin na kastilyo na tinamaan ng malaking alon.
Ang pangalang Luzon, na dati ay kasing kahulugan ng karangyaan sa bawat kanto ng lipunan, ngayon ay naging laman ng mga tabloids at balita bilang simbolo ng panloloko at kalupitan. Sa loob ng isang malamig at kulay-abong interrogation room, nakaupo si Rafael. Ang kanyang mamahaling suit na suot noong gabi ng pagdiriwang ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng mga nakakulong. Wala na ang kanyang gel sa buhok. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kabila ng malamig na rehas, umaasa pa rin siya na may darating upang sagipin siya. Ang kanyang ina o si Marisol na may daladalang malaking pera mula sa kanilang mga natatagong account para sa kanyang piyansa. Bumukas ang pinto ng silid, ngunit hindi ang kanyang abogadong binabayaran ng milyon-milyon ang kumasok. Isang babae ang dahan-dahang humakbang papasok, suot ang isang simpleng puting blusa at maong, isang malaking kaibahan sa kumikinang na asul na gown na huli niyang nakita. Ito si Althea. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang kalmado at malalim na kapayapaan na mas lalong nagpapaliit sa pagkatao ni Rafael. Althea! Bulong ni Rafael, pilit na inabot ang kanyang pusasa na kamay sa pagitan ng malamig na bakal. Alam kong may natitira ka pang pagmamahal sa akin. 10 taon tayong nagsama. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng Starglow. At kalilimutan ko na ang lahat ng ginawa mo. Ako pa rin ang asawa mo. Walang sino man sa Maynila ang tatanggap sa isang hiwalay na babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi kailanman magbabago. Ang kanyang pagkamakasarili ay isang sakit na walang lunas. Hindi ako pumunta rito para makipagkasundo, Rafael. Wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit matatag na tila isang pader na bato. Nandito ako para ibigay ang huling piraso ng katotohanan na hindi mo alam. Inilapag ni Althea ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng bakal na mesa. Dahan-dahang binuksan ito ni Rafael at nangirid ang luha sa kanyang mga mata na makita ang nilalaman. Ito ay isang kopya ng medical record mula sa isang eksklusibong ospital. Hindi kay Althea, kundi kay Marisol. Isang DNA test result na hindi pa naisisilang na sanggol. Alam kong gusto mong magkaroon ng tagapagmana? Patuloy ni Althea habang pinapanood ang bawat patak ng kulay na naglalaho sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang batang ipinagmamalaki ni Marisol na ipinagpalit mo sa ating 10 taong pagsasama ay hindi sa'yo. Matagal na siyang may ibang karelasyon, isang batang modelo na hindi kayang tustusan ang kanyang luho kaya ikaw ang kanyang ginamit. Nanginig ang buong katawan ni Rafael. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at sunod-sunod. Hindi totoo ito. Hindi niya magagawa sa akin ito. Ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Yun mismo ang ginawa mo sa akin. Tahimik na sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na awa para sa isang taong hindi kayang maunawaan ang tunay na pag-ibig. Ginawa mo siyang reyna dahil sa kasakiman, at ngayon, ang iyong reyna ang mismong nagbaon sa iyo. Umalis na siya ng bansa dala ang natitira mong pera kahapon pa. At ang iyong ina, kasalukuyan siyang naninirahan sa isang maliit na apartment na binabayaran ng gobyerno matapos kunin ng bangko ang inyong mansyon. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Rafael. Sumabog ang kanyang pag-iyak, mga luhang may halong galit, pagsisisi at matinding kahihiyan. Ang kanyang pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na selda, ngunit ang pinto ay dahan-dahang sumara sa kanyang harapan. Habang naglalakad palabas ng presinto si Althea, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng sikat ng araw na dahan-dahang nagpapaliwanag sa abot-tanaw ng Maynila. Sa tabi ng kanyang sasakyan, nakasandal si Mateo. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, ngunit
Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamalaki at pag-aalaga. Walang sinabing salita si Althea. Lumapit siya kay Mateo at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Mateo na dahan-dahang yumakap sa kanya. Isang yakap na walang hinihinhing kapalit, walang lihim na motibo, kundi ang purong kagustuhang protektahan siya mula sa lahat ng sakit ng mundo. Humugot ng malalim na hininga si Althea. Ang amoy ng kape at malinis na damit ni Mateo ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Ang kanyang mga luha ay tumulo, hindi dahil sa sakit na nakaraan, kundi dahil sa wakas, siya ay malaya na. Tapos na, bulong ni Althea sa hangin. Wala na akong utang sa nakaraan. At ang iyong hinaharap ay nagsisimula pa lamang. Banayad na sagot ni Mateo, habang pinipisil ng bahagya ang balikat ni Althea, tila nangangako na hindi na siya kailanman mag-iisa sa kanyang paglalakbay. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang bagong aklat. Ang pangalang Althea Celestia ay hindi na lamang kinikilala bilang ang nagpabagsak sa imperyo ng Luzon, kundi bilang ang nagtayo ng isang bagong pundasyon. Isang pundasyong hindi gawa sa ginto at diamante, kundi sa pag-asa at muling pagbangon. Sa isang simple ngunit eleganteng gusali sa gitna ng Quezon City, nakatayo ngayon ang Bahay Sining, House of Art, isang non-profit organization na itinatag ni Althea gamit ang malaking bahagi ng kayamanang nabawi niya mula sa mga Luzon. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at economic violence, isang lugar kung saan ang kanilang mga sugatang kwento ay maaaring maging obra maestra. Sa loob ng mga silid na puno ng mga sinulid, kuwintas at mga kagamitan sa pang-ukit, tinuturuan ni Althea ang mga kababaihan na gamitin ang sining upang muling buiin ang kanilang mga sarili. Ang Althea Celestia na nagtuturo ngayon ay malayo na sa reyna ng Manila Diamond Gala. Ang kanyang mga kamay ay hindi na natatakot na madumihan ng clay o mapahiran ng pintura. Ang kanyang tawa ay malaya at walang bahid ng pait, lalo na kapag napapaligiran siya ng mga batang anak ng mga kababaihan sa Bahay Sining na itinuturing siyang kanilang Tita Althea. Dito, sa gitna ng mga kwento ng pakikibaka at pag-asa, natagpuan ni Althea ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Isang hapon, habang abala si Althea sa paggabay sa isang batang babae kung paano pagkabitin ang maliliit na butil ng shell, isang pamilyar na anino ang tumakip sa kanyang mesa. Tumingala siya at nakita si Mateo, nakaangiti habang hawak ang 2 tasa ng mainit na tsokolate mula sa paborito niyang kapihan. Attorney Valderrama, natatawang bati ni Althea, hindi ka ba napapagod sa pagiging tagapagligtas ko? Una sa Batanes, tapos sa korte, at ngayon, tagapagligtas mula sa gutom? Hindi ito tungkulin, Althea. Ito ay isang pribilehiyo. Banayad na sagot ni Mateo habang umuupo sa tapat niya. Maingat na inilalapag ang inumin upang hindi matamaan ang mga ginagawang alahas. At saka, ang iyong matapang na kliyente ay nangangailangan ng abogadong handang maghintay, gaano man katagal. Sa loob ng isang taon, ang samahan ni Althea at Mateo ay nanatiling isang tahimik na ilog na dumadaloy ng dahan-dahan. Walang pilitan, walang malalaking deklarasyon, tanging ang mga maliliit na kilos. Ang pagdadala ni Mateo ng pagkain, ang kanyang presensya sa bawat hearing, at ang paraan ng pagtingin niya kay Althea na tila ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw sa Bahay Sining, dinala ni Mateo si Althea sa isang tahimik na obserbatoryo sa labas ng syudad. Malayo sa liwanag ng mga gusali, ang langit ay tila isang itim na pelus na binudbura ng kumikinang na alikabok ng mga bituin. Nakatayo sila sa ilalim ng dambuhalang teleskopyo, magkatabi, pinagmamasdan ang mga konstelasyon na milyon-milyong taon nang nariyan bago pa man sila isinilang. Alam mo, Althea,
Basag ni Mateo sa katahimikan. Sa trabaho ko, araw-araw akong nakakakita ng mga nasirang buhay. Ngunit ikaw ang unang taong nakita kong hindi lamang binuo muli ang kanyang sarili, kundi gumawa pa ng isang buong universo para sa ibang tao. Tumingin si Althea kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pasasalamat at isang uri ng pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa loob ng isang taon. Dahil may isang taong nagturo sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may mga bituin na handang magbigay liwanag. Sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay marahan at mainit, isang kaibahan sa malamig at marahas na hawak ni Rafael noon. Walang sinabi si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng lahat ng hindi kayang ipahayag ng mga salita. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa ulan, Rafael. Ako na ang ulan na tumatapos sa tagtuyot ng aking buhay. Ito ang huling sinabi ni Althea sa loob ng kulungan. Ngayon, habang nakatitig sa mga mata ni Mateo, isang bagong pangungusap ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na ako ang anino na naghahanap ng liwanag sa iba. Ako na ang bituin na may sariling ningning. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanilang mga paghinga ay nagsalubong sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa mga labi ni Althea. Isang halik na hindi nag-aangkin, kundi nag-aalay. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang hinaharap na binuo sa pundasyon ng respeto, katapatan, at isang pag-ibig na kasing tahimik, ngunit kasing tindi ng mga bituin sa kalangitan. 5 taon ang lumipas na tila isang banayad na ihip ng hangin. Ang dating mag-ulong syudad ay napalitan ng payapang tanawin ng mga luntiang palaya na sumasayaw sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, magkahawak kamay na nakaupo sina Althea at Mateo sa isang lumang duyan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng hapon. Ang kapayapaan para kay Althea ay hindi na isang pangarap, kundi isang realidad na kanyang niyayakap sa bawat paghinga. Hindi na ito ang nakabibiging katahimikan ng isang malaking mansyon, kundi ang masayang ingay ng mga batang tumatakbo sa bakuran ng bahay sining. Ang kanyang pundasyon na ngayon ay may mga sanggay na sa iba't ibang probinsya, nagbibigay pag-asa sa daan-daang kababaihan. Ang kapayapaan ay ang malumanay na boses ni Mateo sa gabi habang nagbabasa ito ng libro, at ang mainit na yakap nito sa bawat umaga. Minsan, may dumating na isang maliit na kahon sa kanilang tarangkahan, walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay ang kanyang unang sketchbook, ang mismo itinapon ni Rafael sa basurahan noon. Sa unang pahina, may nakasulat na pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. Patawad. Hindi na tumulo ang luha sa mga mata ni Althea. Tinitigan niya lamang ito, pagkatapos ay isinara at itinabi sa isang baul ng mga lumang alaala na hindi na kailanman kailangang buksan pa. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi isang regalo para sa taong nakasakit sa iyo, kundi isang susi para sa sarili mong kalayaan. Naramdaman ni Althea ang isang maliit na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Ngumiti siya at hinawakan ang kanyang malaking tiyan kung saan natutulog ang kanilang panganay na anak na lalaki. Ang batang ito ay hindi magiging tagapagmana ng isang imperyo ng alahas, kundi tagapagmana ng isang kwento ng katatagan at isang pag-ibig na binuo mula sa mga pira-pirasong bahagi ng 2 pusong nasaktan. Isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Naalala mo ba noong sinabi mong hinihintay ko ang pagsikat ng araw na matagal nang hindi dumarating? Mahinang tanong ni Althea. Oo naman, sagot ni Mateo habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. At sa wakas, sumikat na nga ito. Umiling si Althea nang may isang matamis na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi, Mateo.
Natutunan ko na hindi ko pala kailangang maghintay para sa pagsikat ng araw. Dahil ang tunay na ningning, ang tunay na liwanag, ay hindi nanggagaling sa labas. Ito ay isang apoy sa loob ng ating puso na hindi kayang patayin ng anumang bagyo o pantataksil. Tayo mismo ang sarili nating araw. Ang kwento ni Althea Celestia ay hindi nagtatapos sa paghihiganti o sa pagbawi ng kayamanan. Ito ay nagtatapos sa isang simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanyang asawa, sa karangyaan ng kanyang tahanan, o sa kakayahan niyang magbigay ng tagapagmana. Ang kanyang tunay na halaga ay nakaukit sa kanyang kakayahang bumangon matapos madapa, magmahal matapos masaktan, at hanapin ang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Dahil ang bawat isa sa atin, sa ating sariling paraan, ay isang hiyas na naghihintay lamang mahasa ng panahon upang ipakita ang kanyang tunay at walang kupas na ningning. At sa bawat bukang liwayway, ang kanyang ningning ay patuloy na magsisilbing gabay sa mga pusong naliligaw sa dilim. Isang paalala na ang pinakamagandang bahagi ng ating buhay ay nagsisimula sa sandaling piliin nating mahalin ang ating sarili. Dito, nagtatapos ang paglalakbay ni Althea Celestia. Ngunit dito rin nagsisimula ang isang panibagong alaala sa ating mga puso. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga, sa inyong mga luha, at sa inyong pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang bahaging iniwan si Althea sa gitna ng ulan na walang bitbit kundi ang mga plastic bag ng basura, naramdaman ko rin ang hapdi ng bawat patak ng luha niya. May mga sandaling kailangan kong huminto dahil sa bigat ng emosyon. Tila ba ako mismo ang nakararanas ng bawat hapdi at bawat pagkakanulo. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Hango ito sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga kababaihang aking nakilala. Mga babaeng tila marupok sa paningin ng mundo, ngunit may apoy ng katatagan na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Sana ay nabaon ninyo ang mensahe ng pag-ibig, pag-asa, at higit sa lahat, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang ating mga sugat ay hindi dapat ituring na kapintasan. Julad ng isang maliit na buto na kailangang mabaon sa dilim ng lupa bago maging isang matatag na puno, ang ating mga pasakit ang siyang nagpapalalim sa ating pagkatao. Ang bawat luhang pumatak ay parang ulan sa tuyot na lupa, nagbibigay daan sa pagsibol ng isang mas matatag at mas nagniningning na bersyon ng ating mga sarili. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ni na Althea at Mateo, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Althea, matapos ang 10 taon ng panloloko at pang-aapi, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng iyong mga pangarap? O sapat na bang iwanan ang lahat sa kamay ng tadhana? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong damdamin sa mga comments sa ibaba. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang mga kababaihan ang makarinig ng kwento ng pag-asa at makatagpo ng kanilang sariling liwanag. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagbangon. Paalam!